Hello mga kaibigan, mga kapanalig. Mapagpalang araw ng Biyernes sa inyong lahat. Nasa ika-15 araw na tayo sa buwan ng Marso, 2024. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita, na patuloy na nagbibigay sa inyo ng mga napakasimpleng pagninilay sa ating mga pagbasa. Upang sa gayon ay makapagsimula tayo sa ating mga gawain araw-araw na puno ng sigasig, dahil narinig natin ang mga mensahe na gustong ipaabot ng ating mga pagbasa sa mga pagdiriwang sa banal na Eucharistia. Malayo man tayo sa simbahan, malayo man tayo sa ating pamilya, ngunit dahil sa tulong ng mga modernong teknolohiya ay maabot natin ang inyong kinaroroonan sa pamamagitan ng mga cellphone na ito. Mga kapatid, sa ating pagninilay sa araw na ito ay ibabahagi sa atin ni San Juan, Kapitulo 7, versikulo 1, 2, 10, 25, 30. Ano ba ang nilalaman sa ating ebanghelyo sa araw na ito? Dito mapansin natin na ang mga Hudyo ay talagang nagtatanong sila sa kinatatayuan ni Jesus. They are questioning the authority of Jesus sa pamamaraan ng kanyang pagpapahayag. Kaya sa maraming mga tanong nila, hinahanapan nila ng gusot si Jesus upang sa gayon ay kanilang mahuli at mapahinto sa mga ipinapahayag niya. Kaya lang si Jesus sa kabilang dako ay hindi rin humihinto sa pagpapakilala at sa pagpapaalam sa kanya na galing siya sa Ama, na kung saan ang Ama ang nagpadala sa kanya. Ito yung mahirap unawain kung medyo hindi bukas ang ating isip at kalooban sa totoong katayuan ni Jesus. Na si Jesus ay anak ng Diyos. Siya ay totoong tao at totoong Diyos. Hindi pwede na manatili siyang tao dahil ang Diyos ay nagkatawang tao. Ito yung malaking diskurso na hinahanap ng mga Hudyo. Kaya hanggang ngayon, ang ating mga kapatid na mga Hudyo ay hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos bagkus siya ay isa sa mga propeta. Sa atin naman ng mga Kristiyano, napakalaki ng papel ni Kristo bilang anak ng Diyos, bilang Panginoon natin na tagapagligtas, dahil siya mismo ang nagpapadama sa atin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon, ng kanyang Ama, Ama nating lahat, at nag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa ating mga kaligtasan. Sana mga kapatid, sa ating patuloy na pagkikisalamuha sa buhay, huwag nating kalimutan na mahanap ang buhay na presensya ng Panginoon, ang kanyang pagka-Diyos, ang kanyang tagapagligtas, na ating tagapagligtas at Panginoon natin. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin. Panginoong Hesus, kinikilala ka namin na aming Panginoon at tagapagligtas. Turuan mo kaming maging tapat pa. Papalaliman namin ang aming pananampalataya, pananalig sa iyo, at maipadama sa bawat isa na tunay nga na ikaw ang Panginoon, ang aming tagapagligtas.